Mali ang impormasyon na umabot kay Paulo Pulong Duterte. Yun talaga ang sinabi ngayon ni Mr. Busita, mga kababayan. Matapos siyang bakbakan ni Paulo Pulong Duterte sa panghihimasok daw di umano sa Davao City, mga kababayan. Ngayon, nagpaliwanag po itong si Mr. Busita. Na hindi naman daw siya naging salbahe, mga kababayan eh. Although talagang pinuntahan niya ang Davao City, mga kababayan, at kinausap ang mga tao doon. Anya, hindi daw siya naging arogante. Gusto lang daw niyang ipaglaban, mga kababayan, itong mga riders na tila naaargabyado sa mahigpit na pinatutupad na ordinansa ng Davao City. Pero hindi daw siya naging salbahe daw, mga kababayan. Yan ang kanyang sinabi. Panoorin po natin, ha? Ng Davao City para alamin kung may katotohanan ba yung report. At dahil Ang rason, mga kababayan, ng pagpunta daw niya doon ay para alamin daw kung mayroon ba daw katotohanan yung mga nireport sa kanya daw ng mga riders. find out natin na base sa ordinansa ay ganun talaga ang kanilang pinatutupad, naghanda po tayo ng letter with position paper na ipapadala po sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Hindi po tayo arogante. Oh, hindi daw siya naging arogante. Pero paano lang yung sabi ni Pulong na nagsisigaw-sigaw daw? Oh, nagsumbong daw kay Pulong, mga kababayan, yung mga sinigawan. Ewan lang natin, ha, kung hindi ba nakuha ng video, mga kababayan, ang paninigaw? At yan naman po ay makikita sa mga video. Maliban po dyan, Sir Briggs, may kawani ang CTTMO na nag-take ng video mula simula hanggang matapos po ang dialogue. Pero how about yung hindi nakuha ng video? Ewan lang natin. Oh. Okay, so ang dialogue po ba siya ay ginanap doon sa mismong office ng CTTMO or outside Sa CTTMO ba daw? Yes, sir. Sa loob po ng CTTMO. Sa loob pa mismo ng CTTMO, pumasok siya doon, mga kababayan, sa opisina. Pero hindi na siya kongresista, mga kababayan, ha? Hindi na siya tumakbong ulit matapos yung 2025. Ang problema mo lang, Colonel ba to, mga kababayan? Colonel? Colonel Busita is parang lumalabas kasi, mga kababayan, na nag-iipal. Yan ang dating para doon sa mga taga Davao, mga kababayan, dahil ura-urada, mga kababayan, ura-urada ang kanyang pagpunta doon. Dapat sana nakipag-coordinate siya kina Baste Duterte o sa LGU ng Davao City, mga kababayan, nakipag-appointment. Dahil para na itong national figure kasi daw, mga kababayan, kung dire-diretso ka lang, mga kababayan, doon puntahan mo ang CTTMO, isang ahensya, mga kababayan, na under sa Davao LGU, tapos parang na-bypass mo ang mayor. Talagang nakaka-insulto. Kinonfirm mo na niya sana, mga kababayan, no? Yung tuloy na bad shot siya, mga kababayan, sa ilang mga taga Davao. Napapabalita pa naman, mga kababayan, na posible itong tatakbong senador sa 2028, mga kababayan. Nagalit si Pulong, ah! Pero ang sabi ni Mr. Busita, hindi daw totoo yung umabot ng impormasyon kay Pulong, mga kababayan. And Sir Briggs, paglilinaw, alam niyo naman po, dati akong polis, alam natin yung protocol. Nagsadya po kami sa sa City Hall para mag-courtesy call. Dapat, hindi ka dire-diretso sa City Hall. Bago ka pa pumunta doon, nagpaset ka na ng schedule kay Baste dahil si Baste, mga kababayan, hindi yan palaging nasa City Hall dahil ang Davao City napakalaki, mga kababayan. Pumupunta yan sa mga barangay si Baste, mga kababayan. Honorable Mayor Sebastian Baste Duterte, unfortunately, wala po siya nung oras na yon. Kaya po wala doon kasi hindi ka nagpa-appoint para sinigurado sana na binigyan ka ng schedule na makikita kayo ni Baste. Usap namin yung kanya secretary. Ang katunayan nga po niyan, may natanggap kaming ilang bags token mula sa Office of the Mayor. May resibo po tayo, may picture tayo niyan. At dahil po doon, wala ang Honorable Mayor, pumunta rin po tayo sa Office of the Vice Mayor. Nakausap din po natin ang kanyang staff doon, ang Vice Mayor. Kapareho po ni Mayor Baste, nung oras na yon, wala siya. Baka gagamitin na naman to issue, mga kababayan, na wala si Baste at saka si ang Vice Mayor sa City Hall. Hello! For your information, mga kababayan, eto mga Duterte, hindi po yan nagtatambay lang sa kanilang opisina. Naglilibot din sila, mga kababayan, sa kanilang nasasakupan. Davao City, pinakamalaking syudad sa yan, mga kababayan, sa Pilipinas. End to end yan. Parang makukonsidera na lang little country, mga kababayan. Parang maliit na bansa. Kaya wala po kaming nakausap, even the mayor or vice mayor. At nirequest din po namin
Sir Briggs, sa pamamagitan ng staff ni Mayor Baste Duterte na kung maaari, samahan kami, i-assist kami ng representatives from DILG. At kami naman po ay pinagbigyan. Ni-request ko po yon Sir Briggs, to ensure na walang magiging masamang kulay o impresyon sa aming pagdulog. Ayan na nga. Na ano na nga eh. Nakulayan na nga. May witness po doon. Bakit kasi sa dami ng problema ng mga kababayan, buong bansa nagka-problema dyan sa Bora Bora. Tapos sa Davao pa na pinapa-implement nila ng wasto mga kababayan. Yan pa ang na-target mo. Na masaya nga ang mga tao sa ordinansang yan daw mga kababayan eh. Pero ang purpose niya mga kababayan eh, i-amend lang daw yung ordinansa. Na hindi lahat ng nagmamodify ng muffler mga kababayan dapat hulihin. Noon, mga kawani ng DILG. Kasi nga po, natatakot ako na magkaroon ng masamang impresyon na parang siga-siga o parang bastos si Busita. Wala pong Yan na nga ang lumalabas ngayon eh. May mga Sabi ni Baste, ay sabi ni Pulong. witnesses po. At may mga pictures po kami, Sir Briggs. Okay, so maraming salamat yan, Colonel. No? Now, bilang nating mambabatas, naniniwala po ba kayo na o kailangan i-question o kung kahit ang pinapatupad na ordinansa sa Davao City, Congressman? Sir, Briggs, yung tanong mo kung tama o mali, alam niyo po, unang-una, ang lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan magsulong ng ordinansa at magpatupad ng mga ito. Doon po sa parte kung tama o mali, bilang respeto po sa Sangguniang Panlungsod ng Davao City, alam po nila kung anong kasagutan dyan sa inyong katanungan. Wala po ako sa posisyon para kondinahin dahil baka maging karagdagang negatibo ito. Pero, hindi mo kinundina pero parang kinda semi-kundina. Call out na lang. Para sa parte ni Colonel Busita, yun lamang po ang mayroon po tayong position paper. At para po sa kaalaman ninyo, Sir Briggs, at sa ating mga babayang motorista, una, hindi ako nagsadya sa Davao City para umepal. Yan po ay may kahilingan. Wala na eh, yan na ang impression eh, na pumunta ka para umepal dahil tatakbo ka raw senador. Kung yan ang ginamit mo para makakuha ng boto, Busita, wala ka na, wrong move ka. Magagalit sa'yo yan. Magagalit sa'yo yan ang mga supporter ng mga Duterte, mga kababayan, lalong-lalo na parang na-offend dito si Pulong. Ikalawa, nire-represent ko po ang lehitimong organization na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission sa SEC. Ito po ang aming Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, at ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Kami po ay nagsisikap na kapag may balitaan kami na sinasabing may mali sa panguhuli, hindi po kami agad-agad kumikilos na parang napaka-arugante naman. Inaalam muna po namin para gumawa kami ng formal letter, recommendation or position paper para ma-address ito properly. Alright. Ginawa nyo ba yan sa Davao? Parang may nabasa akong statement mula kay Congressman Congressman Pulong. Congressman na Busita, sir, no, na pagka may balak kayong mag-question in relation to Bility Ordinance 0334, pwede naman. Pero pwede namang doon sa korte. Anong reaction nyo tungkol dito, sir? Inuubo na siya. Unang-una, inaalam muna natin kung may katotohanan o hindi. At never po na maiisipan ni Colonel Busita na idulog sa korte ang mga ganitong usapin. Bakit po? Nagtitiwala po tayo sa Sangguniang Panlungsod at sa Mayor ng Davao City. Kaya hindi po natin naisip na yan ay makakarating pa sa korte dahil magagaling naman po ang city councilors ng Davao City. Pero, ang dating kasi sa kanila, pinapakialaman mo ngayon. Kaya kailangan lamang po repasuin at according to the OIC of CTTMO, mayroon pong ongoing process nitong para sa amendment ng nasabing ordinansa. Ay, meron naman pala. Sana hinayaan mo na lang. Sana hinayaan mo na lang. Mayroon na palang amendment. Sa parte po namin bilang mga advocates, wala po kami nakikita na malaking problema sapagkat
bago pa kami dumulog, may mga nakatakdang araw na. para po sana sa hindi, amendment. wala. Mayroon na palang amendment eh. Na-misinterpret ka tuloy. Yung nasabing ordinansa. Okay. Now, sa tingin ninyo, sir, kasi sinabi nyo kanina, Congressman Pusita, sir, no, na para bang tinitingnan muna ninyo kung may mga problema na itong naturang lupa. Para kasing iniimbestigahan niya mga kababayan. Yun kasi ang parang something off with that kernel. Dahil alam mo naman na nag-aalab ngayon ang mga puso, mga taga Davao, mga kababayan, pati ng LGU dahil pinag-iinitan sila ng administrasyon. Baha sa Maynila, sa Davao nagpaimbestiga. Kurakutan sa Maynila, sa Davao nagpaimbestiga. Krimen andun sa Maynila, sa Davao ang kanilang binalasa mga kababayan, ang mga policeman, mga leaders, pinagsisibak. Lahat na lang Davao ang kinang pinag-iinitan, tapos wrong timing lang na pumunta ka dyan para mag-imbestiga kung mayroon bang katotohanan yung mga sumbong sa'yo ng mga riders na tila pang aabuso. Yun lang ang sumbong. Ang aabuso daw ang mga city TMO ng Davao City sa panghuhuli sa mga bora-bora o mga nagmamodify ng ng muffler. Yan lang. Dapat naging sensitibo ka dahil parang nag-aalab ngayon ang mga taga Davao dahil pinag-iinitan siya tapos andun ka nag-iimbestiga. Wala talaga. Kahit wala ka sigurong gagawin. Hindi ka nanigaw. The fact na nagpupunta ka doon na para ka si Vince Dixon o magalong na anong nandito, anong nandito. O parang it will rise an eyebrow. Batas, no? City Ordinance sa Davao City. Yes, sir. Pag meron mga amendments, no? Or line amendments na gagawin tungkol dito sa City Ordinance number 733 to report 12. Ano po ba ang dapat na i-amidahan, Kenneth, kung kayo po'y lubos na nakakita doon sa batas? Sir Briggs, unang-una, sabi po ng OIC ng City TMO, basta nagpalit ka ng muffler, huli. Kapag hindi ista. Palit ng muffler, huli. So dapat kung magpalit sila ng muffler mga kababayan, doon talaga sa legitimate na tindahan kung saan talaga mga kababayan noong original na muffler, dahil talagang ginagamit na palusot mga kababayan na ito kasi iba kabataan gusto talaga na malakas talaga ang tunog kasi parang satisfying ganyan. So sa statistics mga kababayan, halos lahat ng nagpapalit ng muffler ay gustong parang ang purpose, hindi dahil nasira, kundi gustong lumakas ang tunog. At kung naitanong din po natin, paano yung old motorcycles at walang stock? Ang sabi po nila, bihira lang yang may masira yung muffler mga kababayan. Isa nga yan sa mga tumatagal, di ba? Meron namang mga muffler mga kababayan na kahaling tulad doon sa original na hindi mo talaga mapapansin na clone. Pero karamihan kasi sa nagpapalit is ang purpose talaga mga kababayan ay gawing bora-bora. wala kaming magagawa. Papatupad namin yung ordinansa. So, ibig po natin sabihin, alam niyo po yung usaping loud pipe, modified muffler, aftermarket muffler, isa po ang intensyon ng lahat ng mga ordinansa. Ipagbawal, supilin, at disiplinahin ng mga riders na maingay ang tambutso. Simple lang naman po ang ating kahilingan at mungkahi sa lokal na pamahalaan. Tiyakin po nila na yung kanilang ipapatupad hindi naman sumasalungat sa pinapatupad ng LTO. Bakit po? Ang problema kasi ang LTO, yan mga kababayan, ang daming nakakalusot. Ang daming nakakalusot sa LTO. Kung iaasa lang natin sa LTO, wala na mga kababayan, ang ingay na ng ating mga daanan. Buti nga dyan sa Davao is talagang actively nilang nila yan mga kababayan, sinusupil. Sa ibang lugar, kawawa, wala na lang. Walang magagawa yung mga taong nabubwisit mga kababayan sa mga bora-bora. Halimbawa, Sir Briggs, maayos at pasado naman sa LTO ang aking motorsiklo. Kawawa naman ako, Sir Briggs, kung uhulihin nila at pagmumultahin. Kawawa, mas kawawa ang natutulog. Hindi po natin pinagtatanggol ang walang disiplinang turista o riders. Isa lang po ang gusto natin, yung tama at maayos na pagpapatupad ng ordinansa. And lastly, nire-respeto po natin ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Yan naman pala Wala po tayong Hayaan mo na. Hayaan mo na sila. interes na questionin sila.
Pinisyon At, mo na nga! Yun nga po, ulitin ko, napag-alaman po namin may ongoing amendment. Kaya po, Oh, yan naman pala wala kaming eh. narinig Oh. problema dito. Sana inantay nyo na lang na mayroong yung amendment nila bago nyo nag-inspect. Yun lang naman kasi ang parang nakaka-insulto mga kababayan. Sino ka para mag-inspect dito? Tapos parang lumalabas mga kababayan is they are under your authority. Yung po walang madinig namin na may amendment prior to our visit in Davao City. Malinaw na malinaw po Oh, bago pa ang kanyang visit mga kababayan. So inantay mo na lang sana. na may pagtingin ang Honorable Mayor Baste Duterte para sa panig ng mga riders. Sapagkat kung naniniwala po si Mayor Baste Duterte na tama at dapat panindigan ang kanilang ipinatutupad na ordinansa, dapat sana wala kaming natuklasan na may Wow. ongoing amendment po nitong kanilang ordinansa. Inantay mo na lang sana kung ano yung amendment. Paano kung mas pinaigting pa nila? Mind your own business na lang sana, no? Anong linya ang dapat nila? Ang nakikita ko lamang po yun sa parte ng aftermarket. Kasi po, Sir Oh, Rick, yan. Oh, dyan talaga. Dyan nag-uumpisa mga kababayan. Kahit pulang sira ang kanilang tambut, so talagang papalitan. Rex, hindi naman lahat ng aftermarket ay maingay. Dapat po ma-regulate yun. Opo. At hindi kumokontra sa ipinatutupad ng LTO. Kung nakikita naman po ng lokal na pamahalaan na may mali sa pinatutupad ng LTO, sila naman po ay may kapangyarihan din na question. Oh, kaso lang mga kababayan, 'di ba? Modification kasi mayroon kasing batas mga kababayan na bawal ka talagang mag-heavily modify ng iyong sasakyan, hindi lang motor mga kababayan, kundi iba pang mga sasakyan. At yung pagpalit ng muffler is one of them. Itong ipinatutupad ng LTO. Para once and for all, Sir Briggs, huwag namang magbanggaan dahil ang kawawa po mga maliliit na manggagawa, mga riders. Maliliit na naman, kawawa na naman mga kababayan. Congressman, wala kayong malas na magsampa ng reklamo o kung dito sa City Ordinance number 0334-12 doon sa Sige, kung magsasampa ka ng reklamo, wala, bababadshot ka niyan. korte. Now, ano po ba ang preparation ninyo ngayon? Ito po bang may posibilidad pa na gagawa kayo ng isang proposal for a dialogue with the local government in Davao? Ito na lang, Busita, ito na lang. Kausapin mo na lang ng personal si Pulong. Explain mo sa kanya na hindi ka nanigaw. Siguraduhin mo lang na hindi talaga ito nanigaw mga kababayan na dahil kung totoong nanigaw mga kababayan, ayaw ni Pulong ng ganyan. Kausapin mo na lang. Tapos, ikayatin mo na lang yung fellow riders mo na sumunod sa batas na lang dyan sa ordinansa sa Davao City. Lalong-lalo na talagang aminado tayo na may problema yung mga bora-bora mga kababayan. Sir Briggs, ang dami ko pong schedules prior to this issue. Kaya with respect to Sangguniang Panlusot ng Davao City, meron po akong ipapadala na letter addressed to Honorable Mayor Baste Duterte. Attached po dito yung position paper. Dahil ang pagkakaalam ko po, ang chairwoman Lalong ma-offend na naman yan. Dahil parang nakikimasok ka na naman position paper. ng Committee on Transportation ng Sangguniang Panlusot ay isang abogada, lawyer. Kaya ako po ay kumpiyansa na ito ay napakadali para sa kanya para interpretahin itong ating mungkahi, itong ating position paper. Kaya naniniwala po kami na hindi na po kailangan ng presensya ni Colonel Busita. Pero Hindi na siya babalik. Nasira tuloy ang mo doon, diskarte. Ko Lord. Pero kung mamarapatin po ni Honorable Congressman Pulong Duterte, I-reach out mo, i-reach out mo. Ikaw na ang mag-reach out. malinaw itong issue na to, bukas naman po ang aking opisina at para Pulong pa ang lalapit sa iyo. ang pasabihan Ikaw ang lumapit. para magkaharap po kami at maging malinaw. Kasi po, hindi maganda na kami nagkakaroon ng conflict. Masama yan sa iyong ganitong kandidatura. Wala namang katotohanan yung information. Kumbaga, pare-parehong talo dahil hindi totoo. Ikaw lang ang talo.
Oh, dahil mawawalan ka ng boto dyan sa Davao. Kita ang nakarating sa kanya. Colonel, Samantalang si Pulong, mga kababayan, solid ang taga Davao sa kanya. Congressman, yung last message para doon sa ating mga motorista, lalong-lalo na rin sa ating mga traffic enforcers sa Davao City. Sa mga kapatid nating traffic enforcer sa Davao City, sa mga kapatid nating motorista, mariin ko pong sinasabi, Sa totoo lang, mga kababayan, kumpara sa Maynila at saka sa ibang lugar, di hamak na mababait, mga kababayan, itong mga traffic enforcers daw sa Davao City. Isa sa mga pinakadisiplinado. Although mayroong mga ilan-ilan din, mga kababayan, pero hindi talaga katulad sa Maynila at saka sa mga kababayan, ibang lugar, mga salbahe. Ang Davao City pa, yan ang problema sa lahat ng mga kababayan, talagang doon ka nag-iimbestiga sa sa mga traffic enforcers sa Davao City. hindi namin ipinagtatanggol ang pasaway, walang disiplinang motorista. Ang tanging kahilingan lamang po namin ay may patupad ng tama ang batas at ordinansa para yun namang mga disiplinadong riders, disiplinadong motorista, hindi naman po kawa-awa. Opo. At sa lokal na pamahalaan ng Davao City, especially to Honorable Mayor Baste Duterte, with all due respect, Mayor, wala kaming intention na manggulo. Pero nandun ka kasi para mag-imbestiga. Considered na yun meddling para sa kanila, mga kababayan, sa sa LGU. Or gumawa ng issue. Ano po? Tayo po ay magkakampi. Kampi-kampi tayo. Nakakatuwa Sana nga. nga po, may mga riders na nagsasabi, nakampihan si Busita. Maaari Oh, bakit sininggle out mo ang Davao? po ninyong alamin yung mga naging performance ko sa Kongreso na kung saan ako po ay nanindigan at walang pinanigan. Hindi po ako nadidikta ng sino man. Yan po ay may be, kung hindi ngayon, later, makikilala po ninyo ko. Ako po ay may prinsipyo at paninindigan. Wala na nga yan. Ngayon, parang Congressman, apektado na ang iyong imahe. By the way, pahabol ko lang po. Sa mga kapatid nating riders na Davao nyo, nabasa ko ang mga comment ninyo. Pwede mo pang isalba ang iyong candidacy Busita kung kausapin mo si Pulong and then mag-live kayong dalawa tapos ipakita nyo na magkaayos na kayo. Yan. Tayo wala tayong pakialam dito, mga kababayan. Hindi nga natin kilala ito si Busita eh. Kaya na natin ito nalaman. Sikat pala ito. Kasi parang nabablog na rin siya, mga kababayan, at the same time. At milyon-milyon ang followers. Maraming salamat po sa inyong mga comment na sinasabi ninyo mukhang mali ang information na nakarating kay Congressman Pulong Duterte. Maraming salamat Mali po daw, sa inyo dahil hindi Mali daw ang impormasyon na nakarating kay Paulo Pulong Duterte. kayo naging bias. Yun lamang po, Sir Briggs. Maraming salamat po sa inyong panayam. At least, nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag dito sa usaping ito. Maraming salamat po. Sana magsilbing aral mo ito. Coordination lang sana, no? Coordination lang sana, no? Siniguro sana niya, mga kababayan, na andon sina Baste, bumisita siya. Appointment, mga kababayan. Hindi sana rin umantong sa ganito. Mabuhay tayo. Mabuhay! Anong masasabi dito, mga kababayan? Post the comments below.